Recommendation. Cyclone RT2 250cc ADB scooter. Yes guys, kitang kita din naman talaga sa physical appearance ng scooter na ito na napakaangas naman talaga niya. More compact nga po ang design ng kanyang physical appearance. Ngayon guys, bakit nga ba pumasok sa eksena si Rusi? Alam naman natin guys na si Rusi is dito sa Pilipinas. Siya po ang nagdi-dealer ng mga China bike mula nga po sa bansang China. Siya nga po ang nagtatawid para nga po ma-market dito sa Philippine market ang mga motor galing nga po sa China. At si Cyclone nga po and Songzhen is katay up nga po si Rusi para maglabas ng mga motor dito sa atin. At tulad nga po ng nabanggit, si Cyclone guys is malaki na nga po ang tiwala kay Rusi para nga po ilabas dito sa Pilipinas ang kanyang motor. Sa katunayan guys, meron na nga po siyang inilabas si Rusi dito sa Pilipinas na 400cc na nagmula nga po kay Cyclone. Kaya nga po pumasok sa eksena si Rusi kasi guys, kasi po may posibilidad na si Rusi nga po ang maglabas ng motorcycle na yan dito sa Pilipinas, ang ADB scooter na RT2 250cc na galing nga po kay Cyclone. Syempre, kung titignan nga natin ang physical appearance ng ADB scooter na ito, makikitaan talaga natin siya guys ng napaka-futuristic design, very compact, lalo na nga po yung kanyang headlight and yung kanya nga pong front design guys, makikita talaga na ADB looking talaga siya. Para nga po siyang touring bike kung titignan yung disenyo ng kanyang front design. Samahan mo pa sa kanyang magandang tindigan and bulky body shape, talaga nga pong napakaangas nga po ng pagkakagawa, ng pagkakadesenyo sa motor na ito. Kaya kung naghahanap ka ng isang ADB scooter tapos nasa 250cc ang kanyang engine displacement, talagang pwede sa'yo ang motorsiklo na ito. Meron nga po siyang unique na pagkakadesenyo. Samahan mo pa sa engine specs and features na talaga namang napakasulit. Ngayon nga guys, alamin nga po natin ang kanyang engine specs at ang kanyang mga features at kung ano-ano nga ba ang dapat nating abangan sa bagong ADB scooter na ito mula nga po kay Cyclone. Ang Cyclone RT2 250cc nga guys is meron pong 250 cubic centimeter engine displacement, naka 4-stroke single cylinder, single overhead ka with 4 valves. Yes guys, siya po is naka 4 valves na maaasahan nating malakas din po talaga ang kanyang arangkada. Pagdating naman po sa kanyang fuel system, siya nga po guys is naka fuel injected na and ang kanya nga pong makina guys is naka liquid cooled engine. Sa iba pa pong mga detalye niya guys, wala pa nga pong inilalabas, kaya nga pong patungkol nga po sa iba pang mga kaalaman about sa motorcycle na ito, agad na lamang po akong mag-update patungkol sa inyo para nga po malaman nyo pa ang karagdagang information sa kanya. Pagdating nga guys sa kanyang power performance, meron nga pong binanggit dito sa article na ang kanya nga pong maximum power guys is 17 HP. Tataas talaga ang kilay ng iba nating mga kababayan dyan dahil sa kanya nga pong maximum power na 17 HP lamang. Well, para nga po sa power output na yan guys, alam naman natin sa iba nga pong mga big scoot ng mga mainstream brand is ang 17 HP guys is nasa 155 cubic centimeters to 160cc lamang po ang power output na yan. Pero bilang isa nga pong 250cc, alam natin guys na mababa talaga ang maximum power na yan para sa isang ADB scooter na 250cc ang kanyang engine displacement. Pero syempre, ang target market nga po ng scooter na ADB na ito guys is yung mga rider nga po na ang hanap lamang chill ride lamang and long ride. Hindi nga po yung mga aggressive rider na ang habol nga po is waswas dito, karera dito at talagang aggressive ride ang hanap. Ito nga pong scooter na ito is nakadesign para nga po sa mga chill ride only. Ngayon guys, pag-usapan pa po natin ang iba niya pang mga features. Pagdating nga sa kanyang mga ilaw guys, siya nga is naka full LED na meron nga pong maangas na pagkakadesenyo ng kanyang headlight. Samahan mo pa po sa kanya nga pong adjustable na windshield na para nga po guys pag nag long ride ka, pwede mong ma-adjust ang windshield niya para nga po hindi direct tumama sa'yo ang hangin. Ngayon guys, pagdating naman po sa kanyang braking system, siya nga po is naka disc brake na sa harap and naka disc brake na rin sa likuran and meron na nga rin po siya guys na safety features na ABS o anti-lock braking system. Okay na din po ang features na ito. Kahit nga po 250cc nga po ang ADB scooter na ito, maaasahan mo meron din siyang safety features. Pagdating naman po sa kanyang mga suspension, sa unahan nga po ginagamitan siya ng telescopic fork na suspension and meron nga po siyang dual shock absorber naman na suspension sa likuran na maaasahan mong meron nga pong magandang play ng kanyang suspension lalo na nga po sa malalalim na kurbada. Isa nga po sa maganda sa ADB scooter na ito guys na kahit nga po 250cc nga po ang kanyang engine displacement, meron nga po siya guys na malaking under seat compartment na talaga naman pong marami kang mailalagay na gamit sa kanya. Karagdagan pa po na meron nga po siya guys na built-in na bracket para nga po paglalagyan kapag balak nyo nga pong maglagay ng
storage box para nga po kapag balak nyo mag-install is ready na nga po ang kanyang bracket. Sulit na sulit po talaga ang 250cc ADB scooter na to guys. Ngayon guys, patungkol nga po sa kanyang presyo, wala pa po tayong idea dyan. Kaya po kung may kaukulang pang karagdagang information, agad din po ako mag-update sa inyo. Sa ngayon guys is wait muna tayo. Alam nyo naman po si Cyclone and Rusi ay ligyan magbigla kapag naglalabas ng motor dito sa Pilipinas. Kaya sa ngayon abang-abangan na lamang po natin ang motorcycle na ito. Si Cyclone RT2 250cc. Hauji UHR 150cc or aka Birdman 150cc ni Suzuki. Yes guys, alam nyo guys na meron nga pong isang article o bali-balita na meron nga po guys na ilalabas si Suzuki dito sa Pilipinas at tatawagin nga daw po itong big scoot na ito na Suzuki Birdman 150cc. Dito sa Pilipinas guys, meron na nga pong inilabas si Suzuki yung Birdman 125cc. Ito nga guys yung isa na talaga naman pong inulan ng lait dahil sa kanya nga pong physical appearance. Kung titignan naman po natin ang kanyang physical appearance guys, ang kanyang looks, meron din naman talaga siyang futuristic design and maangas nga po. Siya nga po guys is naulan nga po ng bash dahil nga po sa mas maliit nga po ang gulong nito sa likuran. Yun lamang po. Alam niyo naman dito sa Pilipinas guys, konting pula talagang lalakihan nga po nila ang kanila. Talagang ibabash nila ang isang bagay. Pero syempre guys, bilang isa nga pong motorcycle company, alam ni Suzuki guys ang inyong mga niinda. Kaya nga po bilang resolba sa isang problema na ito, kanila nga pong ginampanan ang kanilang pagiging motorcycle kill brand nga po sa motor na ito at inayos nga po ang gusot na to. Kanila nga pong ginawa na rin po 12 inches ang motor na to, pero ganun pa rin po, meron pa rin talagang masasabi ang tao na kesyo pangit pa rin daw at bakit daw hindi na lang ginawang 150cc. Kita mo, ang daming sabi, wala namang pambili. So, bilang solusyon pa rin guys ni Suzuki, ito nga guys at meron nga po silang inilabas na naman na bago nga pong scooter. Yes po, ito nga guys is tinatawag nga po nilang aka Birdman 150cc. Ang scooter nga po nito guys is nailabas na nga po sa bansang China. Ito nga po guys is collaboration mula nga po sa brand na Hauji and Suzuki. Yes po, mula nga po ito guys sa brand na Hauji na nagmula po sa bansang China and Suzuki na nagmula naman po sa bansang Japan. Nag-collaboration nga po sila para nga po mabuo ang isang scooter na ito na meron nga pong futuristic design, premium looking and syempre pasok na pasok din po talaga sa looks ng gusto ng mga Pinoy ngayon. In terms of physical appearance guys, alam naman natin guys na naandyan talaga yung ugali ng atin na talaga mapagkukumpara natin ang isang bagay. Kung titignan natin ang physical appearance and looks ng motorcycle na ito, meron po talagang pagkakahawig to sa isang big scoot ng ibang motorcycle brand. Kita din po yung kanya nga pong sa kanyang fairing, sa kanyang headlight and kahit nga po sa kanya nga pong handlebar na meron nga po talaga tayo masasabing meron siyang kagaya. Si Suzuki guys is target market niya talaga ang Asia at isa nga po sa pangunahing target market ng Suzuki is yung bansang Pilipinas. Kaya ito nga pong motor na to guys is walang imposible na ilabas yan dito sa Pilipinas. Alam nyo ba guys na nag-aantay lamang po si Suzuki ng tamang panahon para ilabas yan dito sa Pilipinas at maging available na yan dito at kapag lumabas na po dito sa Pilipinas ang motorcycle na yan, siya nga daw po is tatawaging Suzuki Birdman 150cc. Tatapatan nga po ng big scoot na ito yung iba nga pong big scoot ng ibang motorcycle big for mainstream brand. Sa ngayon nga guys, pag-usapan naman po natin kung ano-ano nga ba ang dapat nating abangan sa scooter na ito. Pagdating nga guys sa kanyang engine specs, meron nga po itong 149 cubic centimeter engine displacement, naka 4-stroke, naka single cylinder, naka single overhead cam with 4 valves. Yes guys, siya nga po guys is naka 4 valves na, kaya nga po makakaasa tayo na meron nga po siyang power output na hindi rin talaga guys mabibitin and maximum torque na talaga naman pong malakas na hatak. Pagdating naman po sa kanyang fuel system, siya nga po is naka fuel injected na and ang kanya nga pong cooling system guys is siya nga po is naka liquid cooled engine. Pagdating naman po sa kanyang compression ratio, meron siyang sukat na 10.6:1. Pag-usapan naman po natin ang kanyang power performance, pag-usapan natin ang kanyang maximum power and ang kanyang maximum torque. Pagdating nga po sa kanyang maximum power, meron nga po itong 14.4 HP at 8,500 RPM and meron naman siyang maximum torque na 14.2 Nm of torque at 6,500 RPM. And ito nga guys is test drive na nga po doon sa bansang China na meron nga daw po siyang top speed na 110 kph. Well, para sa top speed na yan guys, nakadepende pa rin talaga sa rider na sasampa dyan. And syempre alam naman natin guys na scooter ito, hindi po talaga ito nakadesenyo para sa mga racing mode. Ito nga guys is nakadesenyo para sa mga chill ride and mga long ride. Pagdating guys sa kanyang fuel tank capacity, meron nga po itong 8 liters at ito nga guys is kumukonsumo ng 45 km
km per liter. Para nga po sa isang 150 na big scoot, okay na din po ang gas consumption na yan. Ngayon guys, pag-usapan naman po natin ang sukat ng kanyang mga gulong. Sa unahan, meron nga siyang sukat na 110 by 80 by 14 at sa likuran naman po is may sukat siya na 130 by 70 by 14. Siya nga po guys is same na naka-tubeless. Pag-usapan naman po natin ang kanyang braking system. Pagdating nga po guys sa kanyang braking system, same nga po siya na naka-disc brake sa unahan at sa likuran. And syempre, meron nga po siya guys na safety features. Yun nga po yung kanyang ABS. Well, hindi lang po siya single channel ABS guys. Both nga po, ibig sabihin dual channel ABS nga po ang kanyang braking system. Kaya makakaasa ka nga po na meron siyang malakas na stopping power and meron pa po siyang safety features na ABS o anti-lock braking system. Ngayon naman, pag-usapan naman po natin ang kanyang seat height. Meron nga po siyang sukat na 760mm na sukat nga po para sa mga height ng Pinoy na pwede rin po para sa ating mga lady rider. Pagdating naman po sa kanyang ground clearance, meron nga po siyang medyo mababa na ground clearance na 135mm and meron nga po siya guys na bigat na 140kg. Dito lang ako nakakita guys na downside sa kanya kasi para sa isang 150cc na big scoot, mabigat nga po ang 140kg para sa isang scooter na ganito. Ngayon guys, pag-usapan pa po natin ang iba pa po niyang mga specs and features. Pagdating nga guys sa kanyang mga ilaw, siya nga po is naka full LED lighting system na nga po na makakaasa ka nga po meron siyang maliliwanag na ilaw. At pagdating naman po sa kanyang panel gauge, siya po is naka full digital na meron nga pong unique na pagkakadesenyo and lahat nga po ng information ng motor is makikita mo sa kanyang panel gauge. Siya nga guys is naka smart keyless na rin kaya updated na rin po ang kanyang mga features and meron nga po siya guys na built-in na USB charging port. Hindi lamang po isa, dalawa nga po ito. Kanya nga pong isa nga pong charging USB charger is nasa compartment nga po and meron siyang ISS guys o idling stop system. Ito yung features na kapag nga po nakakahinto ang iyong motor, for example sa stoplight, kusa nga pong titigil ang iyong makina within 2 to 3 seconds. Pag pinihit mo naman po ang kanyang throttle, kusa na nga din pong aandar ang kanyang makina. Isa nga pong features na makakatipid din po sa gasolina and syempre makakapagpahinga ang inyong makina. Ngayon guys, pag-usapan naman po natin ang kanyang mga suspension. Sa unahan nga, siya nga po is ginagamitan ng telescopic fork at sa likuran naman po is meron nga po siyang dual shock absorber na makakaasa ka nga po meron nga pong magandang play na mga suspension. Ngayon guys, pag-usapan naman po natin ang kanyang presyo. Sa bansang China nga guys, nagkakahalaga ang kanyang presyo ng 20,000 Chinese yuan na kung direct nga po guys na i-convert ang kanyang presyo dito sa Pilipinas, ito nga guys is papalo ng 157,000 pesos. Yes guys, medyo malaki pero bansang China lamang po ang presyo na yan. Pero pagdating dito sa Pilipinas guys, meron nga po talagang pagbabago ang kanyang presyo. Kaya talagang kapanapanabik na makita na nga po sa personal ang motorcycle na ito at talaga naman pong sa ating mga kababayan, meron na naman tayong bagong scooter na aabangan na ilabas dito sa Pilipinas. Kaya tiyak mo na mag-antay-antay lamang po tayo dahil si Suzuki is walang imposible. Kayang-kaya nilang ilabas yan dito sa Pilipinas. Ang motorcycle na ito na talaga naman pong napakasulit. Si Suzuki Birdman 150cc. Skygo Volt 150cc. Yes naman guys, kitang kita din naman talaga nga po sa maxi scooter look alike na to na talaga naman pong napakaangas niya. At hindi natin maitatanggi guys na meron talaga siyang kahawig na motorcycle na nagbula nga po sa ibang motorcycle brand na available na rin po dito sa Philippine market ang motorcycle na itinutukoy ko nga po. And alam naman natin na kapag dating nga po sa scooter guys, madami dito sa Pilipinas ang nagkakahilig dyan, lalo na nga guys yung ating mga lady rider, yung ating mga kababayan na hindi nga po gaanong pinalad sa height. Scooter nga po ang talagang nagugustuhan nila. Kung pag-uusapan nga po ang kanyang physical appearance guys, lalo na nga po yung kanyang looks, yung kanyang design and yung kanya nga pong pagka-aggressive looking, kitang-kita nga po talaga na hawig niya nga po si X-Max 300cc ni Yamaha. Yes po, talagang sasabihin ko na yan guys. Kasi nga po, ayon nga po sa iba pang mga napapanood ko na motorcycle review about nga po sa motorcycle na ito, hindi po nila yon binabanggit. Kaya po, nagtitingin ako sa mga comment section, nakikita ko nga po na nagtatanong po yung ibang mga nanonood sa kanila kung ito nga ba talaga ikamuka o hawig. Syempre guys, kitang-kita naman talaga na hawig na hawig. Kaya po dito sa video na to, isasabihin ko talaga na ang motorcycle na ito is ka-look alike nga po ni X-Max 300cc ng Yamaha. Siyempre, ano nga ba ang dapat nating asahan guys sa bagong motor ni Skygo, si Bolt 150cc? Siyempre, talagang kapanapanabik nga po na makita na to sa personal. And siyempre po, 100% guys na ilalabas po yan dito sa Pilipinas. At ito nga guys is naglabas na nga po ng article si Skygo. May kinalaman nga po dyan na ito nga pong motorcycle nito is magiging available dito sa Pilipinas. Pero siyempre guys, hindi lang siya nag-iisa. Meron pa po siyang kasama. Yan nga po yung nakikita nyo sa video. Kasama nga din po na ilalabas at magiging available yan dito sa Philippine market
market. Ito namang motor na to guys is hawig naman po ng Honda Click 160cc. Viral at talaga pong naging usap-usapan nga po patungkol nga guys sa bagong scooter ni Skygo ang ating mga kababayan dito. Ika nga po ng iba talaga namang kapanapanabik na makita na to sa personal kasi meron din po siya talaga bulky body shape guys. Kita naman guys na parang hindi mo nga mapagkakaila na nasa 150cc engine displacement lang pala ang scooter na ito. Maxi scooter dahil sa laki ng disenyo niya. Samahan mo pa po sa kanyang mataas nga po na fixed na windshield. Yes guys, hindi po siya adjustable windshield. Fixed nga po ang kanyang windshield. Ngayon nga guys, dahil sa malapit na nga pong maging available ang scooter na yan dito sa Pilipinas, pag-usapan nga po natin kung ano-ano nga ba ang dapat nating abangan sa kanya. Ito nga guys is meron nga pong 149 cubic centimeter engine displacement. Naka 4-stroke siya nga po guys is naka single cylinder and siya po is naka single overhead cam with 2 valves. At pagdating po sa kanya nga pong final drive, siya po is naka CVT auto dahil sa ito nga motorcycle ito guys is isa nga pong scooter. Ito nga po is naka fuel injected na po pagdating sa kanyang fuel system at isa sa pinakamaganda nga pong specs ng motorcycle nito sa kanyang engine dahil sa siya po is naka liquid cooled engine na pwede na talaga sa malalayong lugar o sa malalayong biyahe. Pagdating naman sa kanyang bore and stroke, meron nga po siyang sukat na 57.3 mm by 57.9 mm at ang kanya nga pong compression ratio guys is may sukat nga po na 10.6:1. Pagdating naman po sa kanyang starting system, siya po naka-electric starter. Ngayon guys, pag-usapan naman po natin ang kanyang power output. Pagdating nga po guys sa kanyang maximum power, meron nga po siyang 12 HP at 8,500 RPM and meron naman siyang maximum torque na 11.8 Nm of torque at 5,500 RPM na para nga po sa power performance na yan guys. Para sa isang 150cc na malaki nga po ang kanyang bulky body shape, pwede na din guys ang power output na yan na hindi ka na din talaga mabibitin pagdating sa duluhan na meron nga po siyang 12 HP na kanyang maximum power at sa kanyang arangkada na meron naman pong 11.8 Nm of torque na hindi talaga mabibitin. Pwede talaga para sa mga lady rider natin at sa mga nagsisimula pa lamang pong magmotor. Ngayon guys, pag-usapan naman po natin ang sukat ng kanyang mga gulong. Sa unahan nga po meron po siyang sukat na 110 by 70 by 13 at sa likuran naman po is meron naman po siyang sukat na 130 by 70 by 13. Malalapat na gulong guys na meron nga pong tubeless tire. Pag-usapan naman natin guys ang kanyang braking system. Pagdating nga po sa kanyang mga preno, meron nga po siya guys na disc brake sa unahan and naka disc brake na din po sa likuran. 150cc lamang po ang engine displacement na ito kaya para nga po sa braking system na yan guys, masasabi nating okay na din po. Malakas na din po ang kanyang stopping power dahil sa same na po siyang naka disc brake. Pagdating naman po sa kanyang mga suspension, ito nga po guys is naka ordinary telescopic fork nga po ang kanyang front suspension at sa kanya naman pong likuran is naka dual shock absorber naman po ang kanyang mga suspension. And guys, pag-usapan na nga po natin ang kanyang presyo. Magkano nga ba ang kanyang presyo pag dumating na yan dito sa Pilipinas? Ang Bolt 150cc ni Skygo nga guys is nagkakahalaga nga po na 115,000 pesos lamang po. Scooter na ito na meron ka na nga pong bulky body shape na scooter na maxi scooter kung titignan, may maangas na forma, aggressive looking and kitang meron nga pong kahawig na premium looking maxi scooter bike na talaga naman pong sulit na sulit kung titignan. Sa 115,000 pesos na yan guys, mauuwi mo na nga po ang motorcycle na ito. Sulit at napakaganda pa nga po ng kanyang engine specs at mga features. Kaya isa na naman pong scooter na kaabang-abang na lumabas dito sa Pilipinas at talaga namang meron pong magandang physical appearance, bodyworks na sulit at specs and engine na talaga namang pong meron ding kalidad. Meron pa siyang murang presyo. Skygo Volt 150cc. Kayo guys, anong masasabi nyo sa motor na ito? Paki-comment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman na pahingi ng isang like mula sa inyo bilang pagsuporta sa ating munting video. Maraming salamat po. So pwede mo na rin i-share para din malaman ng iba nating mga ka-rider. Sa tingin ko guys is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. So dito ko na lamang po tatapusin. Maraming salamat po. Itchy boy. Thank you.